Welcome to my channel, Learn with Teacher Ali. Matatag Curriculum, GMRC, Grade 1, Quarter 3, Week 5. At ang ating tatalakayin ay tungkol sa mga gawaing pangkapaligiran kasama ang kapwa. Pamantayang pangnilalaman, natututuhan ng mag-aaral ang pag-unawa sa mga gawaing pangkapaligiran kasama ang kapwa. Pamantayan sa pagganap, na isasagawa ng mag-aaral ang mga gawaing pangkapaligiran sa paaralan o pamayanan bilang tanda ng pagiging malinis. Kasanayang pampagkatuto, na ipakikita ang kalinisan sa pamamagitan ng palagiang pagpapaalala sa kapwa-bata ng wastong pagpapanatili ng kaayusan at kalinisan ng kapaligiran. Una, naiisa-isang mga gawaing pangkapaligiran na kasama ang kapwa. Pangalawa, naiuugnay na ang mga gawaing pangkapaligiran kasama ang kapwa ay nakapagpapagaan ng mga tungkuling panatilihin ang kaayusan nito. At nailalapat ang mga gawaing pangkapaligiran kasama ang kapwa sa paaralan o pamayanan ayon sa kakayahan. Day 1. Natutukoy ang mga gawaing pangkapaligiran na tanda ng pagiging malinis kasama ang kapwa. Mga bata, ano ang nakikita mo sa iyong paligid? Ano ang naaamoy mo sa ating paligid? Ano ang naririnig mo sa ating paligid? Magaling! Ang lahat ng iyong nakikita, naririnig at naaamoy ay bahagi ng ating kapaligiran. Ano ang nararamdaman mo kapag malinis ang kapaligiran? Magaling mga bata! Ngayon ay isulat ang tama kung ang nakikitang larawan ay nararapat gawin ng mabuting bata at mali kung hindi nararapat gawin. Magaling! Noong nakaraang quarter ay natutunan natin ang pagiging malinis sa katawan. Ngayong linggo, ating pag-aaralan ang pagiging malinis sa ating kapaligiran. Mga bata, ano ang ibig sabihin ng pagiging malinis? Natatandaan nyo ba? Maaari ba kayong magbigay ng halimbawa? Magaling mga bata! Ang kalinisan ay tumutukoy sa pangangalaga, kasanayan o pamamaraan na ginagamit para sa pagpapanatili ng kalusugan at pag-iwas sa sakit. Ngayon ay tumula tayo. Handa na ba kayo? Kapaligiran, aalagaan ko para sa sarili at kapwa-tao. Kapaligiran, aalagaan ko kasama ang pamilya para sa sarili at kapwa-tao. Kapaligiran, aalagaan ko kasama ang kapwa para sa sarili at sa lahat ng tao. Sagutin ang mga tanong. Una, bakit kailangang alagaan ang kapaligiran? Pangalawa, sino ang nakikinabang kapag malinis ang kapaligiran? Magaling mga bata! Ating talakayin ang mga gawaing pangkapaligiran kasama ang kapwa. Mga bata, dapat ating nakikilala ang mga gawaing pangkapaligiran tanda ng pagiging malinis kasama ang kapwa.
Kapag tayo ay nasa tahanan, silid-aralan o sa paaralan, ay dapat napapanatili nating malinis ang kapaligiran katulong ang ating kapwa. Basahin natin ng sabay-sabay. Pagpapanatiling malinis ang ating kapaligiran kasama ang ating kapwa. Kaya kong maging malinis sa tahanan, silid-aralan o sa paaralan katulong ang aking kapwa. Magaling! Ngayon naman ay tukuyin kung ang mga pahayag ay nagsasaad ng gawaing pangkapaligiran o hindi. Una, nagtatanim ng mga punong kahoy ang mga mamamayang Pilipino para sa kinabukasan ng kanilang mga anak. Pangalawa, masayang nakikilahok ang pamilya Garcia sa pangangalaga ng kapaligiran sa pamamagitan ng pagsuporta sa programang Pahalagahan ang Kapaligiran. Magaling mga bata! Banggitin ang mga gawaing pangkapaligiran na ipinapakita sa larawan na tanda ng pagiging malinis kasama ang kapwa. Magaling! Ngayon naman ay suriin ang mga larawan at piliin kung ano ang maaari mong gawin kasama ang kapwa para mapanatiling malinis ang kapaligiran. Magaling! Tandaan, mga bata, ngayon ay nakakakilala na tayo ng mga gawaing pangkapaligiran, tanda ng pagiging malinis kasama ang kapwa. Bilang isang mag-aaral, ano-ano ang iyong gagawin para mapangalagaan ang ating kapaligiran? Tandaan, ang pagiging malinis sa ating kapaligiran ay mahalaga sa ating kalusugan. Nagiging kaaya-aya ang kapaligiran at nagdudulot din ito ng kaginhawaan at kapayapaan. Ngayon ay bilugan ang mga larawang nagpapakita ng pagpapanatili ng malinis na kapaligiran. Day 2. Nasasabi ang mga gawaing kayang gampanan kasama ang kapwa upang mapanatiling malinis ang kapaligiran. Pagmasdang muli ang mga larawan sa ibaba at sagutin ang mga tanong. Ano ang nagagampanan mo sa mga larawang binulugan mo? Magaling! Maglaro tayo. Handa na ba kayo? Narito ang panuto. Pumunta sa Hanay A kung ang pahayag ay nagsasaad ng mga gawaing pangkapaligiran na nagpapanatili ng kaayusan, at sa Hanay B naman kung hindi. Una, dinidiligan ang mga halaman sa hardin. Pangalawa, pinipitas ang mga bulaklak sa bakuran. Pangatlo, isinasarado ang gripo pagkatapos gamitin ito. At pang-apat, paghagis ng basura sa likod ng bahay. Magaling mga bata! Ngayon naman ay iguhit ang masayang muka
kung kaya mong gawin ang nasa larawan at malungkot na muka kung hindi. Magaling! Mga bata, dapat nasasabi natin ang mga gawaing kaya nating gampanan kasama ang kapwa upang manatiling malinis ang kapaligiran. Ngayon ay tumula naman tayo. Handa na ba kayo? Ang ating tula ay pinamagatang Kapaligiran ay Pahalagahan ni John D. Garcia. Halina't mahalin ang kapaligiran, ayusin at pakaingatan. Ang kapaligiran ay nagbibigay buhay. Kung wala ito, tayo ay mamamatay. Nararapat lamang na pahalagahan para magkaroon ng magandang kinabukasan. Sagutin ang mga tanong. Una, ano ang gagawin natin sa ating kapaligiran? Pangalawa, ano ang mangyayari sa atin kung walang kapaligiran? At pangatlo, bakit kailangan pahalagahan ang kapaligiran? Magaling mga bata! Ating talakayin ang mga gawaing pangkapaligiran kasama ang kapwa. Mga bata, dapat nasasabi natin sa ating kapwa ang mga gawaing kaya nating gampanan kasama sila upang manatiling malinis ang kapaligiran. Kapag ito ay nasasabi natin, mas posibleng ating magawa ng mahusay ang mga gawin na ito. Basahin natin ng sabay-sabay. Pagpapanatiling malinis ang ating kapaligiran kasama ang ating kapwa. Kaya kong maging malinis sa tahanan, silid-aralan o sa paaralan katulong ang aking kapwa. Magaling mga bata! Piliin ang mga pahayag na nagsasaad ng mga gawaing pangkapaligiran na nagpapanatili ng kalinisan. Itatapon ko ang basura sa tamang lalagyan. Hahayaan ko ang aking pinagkainan sa lamesa. Wawalisin ko ang bakuran ng aming bahay. Magtatanim ako ng gulay sa paaralan kasama ang aking kaklase. Magaling mga bata! Gamit ang talaan, lagyan ng check kung nagagawa ito at X kung hindi. Magaling! Ngayon ay magkakaroon tayo ng isang gawain. Narito ang panuto. Kumuha ng kapareha at subukang magsabi ng dalawang gawain na kayang gampanan kasama ang kapwa upang manatiling malinis ang kapaligiran. At ipakita din ang mga aksyon sa napiling gawain. Magaling! Mga bata, ang diretsyong pagsasabi ng mga gawaing kayang gampanan kasama ang kapwa upang manatiling malinis ang kapaligiran ay mahalaga upang magampanan ito ng mabuti. Mahalaga din na malaman ang hindi kaya pang gampanan upang matutunan natin itong gawin upang makatulong sa pamilya at kapwa.
Isulat ang check sapat lang kung ang pahayag ay nagpapakita ng mga gawaing pangkapaligiran na nagpapanatili ng kaayusan, at X naman kung hindi. Tingnan ang larawan. Sumulat ng pangungusap kung ano ang kayang gawin mula sa larawan. Day 3. Naipaliliwanag na ang mga gawaing pangkapaligiran kasama ang kapwa ay nakapagpapagaan sa pagpapanatili ng kaayusan. Ngayon mga bata, ibahagi ang iyong mga sinulat sa ating naging gawain kahapon. Paano nakapagpapagaan sa pagpapanatili ng kaayusan ang mga gawaing nabanggit mo? Sino ang natutulungan mo? Magaling mga bata! Ngayon naman ay maglaro tayo. Handa na ba kayo? Punan ang patlang ng nawawalang letra para mabuo ang salita. Mahalaga ba ang mga katangian ito para mapagaan ang tungkulin nating mapanatili ang kaayusan ng ating kapaligiran? Magaling! Ngayon naman ay isulat ang titik ng larawan na naglalarawan ng pagtulong sa gawain ng iba. Magaling! Mga bata, dapat nasasabi na ang paggawa ng mga gawaing pangkapaligiran kasama ang kapwa ay nakakabawas sa gawain ng mga taong nakatakdang gawin ito. Pagmasdan muli ang mga larawan sa ibaba at sagutin ang mga tanong. Una, ano-ano ang napapansin ninyo sa mga larawan? Pangalawa, ginagawa ba rin ninyo ang mga isinasaad ng larawan? Magaling mga bata! Ating talakayin ang mga gawaing pangkapaligiran kasama ang kapwa. Mga bata, tandaan, dapat nasasabi na ang paggawa ng mga gawaing pangkapaligiran kasama ang kapwa ay nakapagpapagaan sa gawain ng mga taong nakatakdang gawin ito. Ngayon ay pagmasdan ang larawan sa ibaba at sagutin ang tanong. Ano ang ginagawa ng bawat isa para mapagaan ang tungkulin sa pagpapanatili ng kaayusan ng kapaligiran? Magaling! Tukuyin ang mga taong napapagaan ang mga gawain dahil sa ating mga gawaing pangkapaligiran kasama ang kapwa. Ipaliwanag kung paano napapagaan ang kanilang gawain. Magaling mga bata! Tandaan mga bata, kapag tayo ay tumutulong sa paglinis ng kapaligiran kasama ang ating kapwa, nababawasan ang mga gawain ng mga taong nakatakda sa gawain ito. Katulad ng guro, mga tigapaglinis sa paaralan, mga kaibigan at mga miyembro ng pamilya. Ang pagtutulungan ba ay nakatutulong para mapangalagaan ng maayos ang ating kapaligiran? Mga bata, ang pagkusang gawa na panatilihing malinis ang kapaligiran kasama ang kapwa ay tanda rin ng pagiging mabuting bata at matulunging bata. Ngayon ay gumuhit ng isang tao
na napapagaan ang gawain sa pagpapanatili ng malinis na kapaligiran. Day 4. Na isasagawa ng pusa ang mga gawaing pangkapaligiran kasama ang kapwa. Ngayon ay balikan natin ang ginawa kahapon. Ipakita ang taong inyong iginuhit sa loob ng kahon. Sagutin naman natin ang mga tanong. Una, sino ang taong ginuhit mo? Pangalawa, paano napapagaan ang gawain niya kapag ikaw ay tumutulong? Magaling! Ngayon, ano kaya ang gagawin mo sa sumusunod na sitwasyon? Una, madaming nagwawalis sa kalye. Pangalawa, namamatay na ang mga halaman. At pangatlo, maraming plastik na nakakalat sa ating paaralan. Magaling! Isulat ang mga titik ng mga itinalagang larawan kung saan kaya mong gawin ng kusa ang paglinis sa kapaligiran kasama ang kapwa. Ngayon ay sagutin naman natin ang tanong. Bakit na isasagawa ninyo ng kusa ang mga gawaing pangkapaligiran kasama ang kapwa? Magaling mga bata! Pagtambalin ang hanay A at hanay B. Magaling! Ating talakayin ang mga gawaing pangkapaligiran kasama ang kapwa. Mga bata, dapat ang gawain upang manatiling malinis ang kapaligiran ay araw-araw nating dapat gawin kasama ang kapwa ng pusa. Mas gumagaan ang loob natin at ng iba kapag nagagawa natin ang paglinis nang hindi tayo kailangan sabihan. Tandaan mga bata, ang kalinisan ay tumutukoy sa pangangalaga, kasanayan o pamamaraan na ginagamit para sa pagpapanatili ng kalusugan at pag-iwas sa sakit. Mga bata, basahin natin ng sabay-sabay. Pagpapanatiling malinis ang ating kapaligiran kasama ang ating kapwa. At kaya kong maging malinis sa tahanan, silid-aralan o sa paaralan, katulong ang ating kapwa. Ngayon mga bata, magbasa tayo. Handa na ba kayo? Ang pamagat ng ating babasahin ay Nagbago na si Lito ni Jonjon D. Garcia. Walang pakialam si Lito sa mga nangyayari sa kapaligiran. Puro paglalaro sa ML ang inaatupag. Minsan, inutusan ng kanyang nanay na ayusin ang kanyang mga gamit dahil nakakalat na ito sa kanyang kwarto. Hindi ito pinansin ni Lito. Abala pa rin sa paglalaro ng ML. Gutom na si Lito kaya lumabas sa loob ng kanyang kwarto para kumain. Hindi niya namalayan na naapakan niya ang kanyang laruan kaya natapilok siya na sanhi ng pagkabali ng kanyang paa. Nagsisi si Lito ngunit huli na ang lahat. Humingi siya ng tawad sa kanyang ina at sinabing magbabago na. Mula noon, iniwasan na ni Lito ang paglalaro ng ML at kusa na siyang tumutulong sa mga gawaing bahay at maging sa mga gawaing pangkapaligiran. Ngayon ay sagutin natin ang mga tanong. Una, nagustuhan ba ninyo ang kwento? Pangalawa,
Tungkol ba sa kapaligiran ang kwento? Magaling mga bata! Narito pa ang mga karagdagang katanungan. Una, sino ang pangunahing tauhan sa kwento? Pangalawa, bakit hindi ginawa ba ni Lito ang utos ng kanyang ina? Pangatlo, ano ang nangyari kay Lito? Pang-apat, bakit nagsisisi si Lito? At panglima, sa hulihan ng kwento, ano na ang ginagawa ni Lito? Magaling! Mga bata, lahat ba tayo ay may gagawing pusa para sa kapaligiran? Bakit mo gustong gawin ang napili mo? Tumawag ng bata. At panghuli, ano ang nangyayari sa ating kapaligiran kapag kusa tayong gumagalaw sa paglilinis at pagsasaayos ng kapaligiran? Magaling! Tandaan, mga bata, ang pagkukusa sa mga gawain para manatiling malinis ang kapaligiran ay araw-araw nating dapat gawin. Tayo ay nakakatulong sa mga kapwa natin na hindi tayo kailangang sabihan. Ang pagkukusa ay bahagi ng pagiging mabuting bata. Ngayon ay suriin ang larawan at sagutin ang tanong sa ibaba. Day 5, Catch Up Friday. Mahusay mga bata! End of week 5. Thank you for watching! Also, don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for you to be updated on our latest videos. See you on our next lesson. Goodbye!